Hey guys, welcome to my channel. So range report tayo a few days ago. Nagpunta ako sa gun range and nagtesting ako ng mga bagong baril. Kasama na dyan yung UTAS UT9M. Nagka-problema ako sa video footage ko, hindi pala na-record. So probably babalik ako sa Tuesday. And kita nyo, binago ko to. Folding stock to, folding brace. No? Sabi ko, okay, gano kaya or balik ko yung folding, I don't know. So, abangan sa Tuesday. Okay? So, kasama doon yung tinest ko na bagong-bagong Kel-Tec P17. Yan, Kel-Tec P17. Tinignan ko lang kung kasama yung pangalan ko dyan. Hindi. Ganda ng case. No? Na-safety check na to. Nilinis ko na. Usually, pagkagaling ko sa range, nililinis ko agad yung mga baril ko eh. Okay? So yan, malinis na to. Sama yung tatlong magazine. Simulan natin yung range review, range report. Okay? Magazines. I'm glad na may kasama siyang tatlong magazines sa napakamurang halaga. Pero ang review ko, pwede pa lang improve. Like, kita nyo yung window niya, kakapiranggot lang. So, hindi mo alam, pag nagkamali ka ng bilang, hindi mo na alam kung ilan yung nasa loob. Okay? So, walang window para mabilang mo yung yung mga bala. And, wala ring assist, loading assist. Wala kang hahawakan. So, maglo-load ka lang mano-mano. Pero hindi naman siya ganun kahirap i-load. Kaso nga lang, usually, mga 22 LRs ngayon, may loading assist na or meron pang loader, speed loader. Ito, wala. Okay lang din. It's not a deal breaker. And initially sabi ko, ano kaya to? Pagka fully loaded ba? Lolobo ba to? Hindi naman. Nakatulong yung mga ribbed designs para reinforcement yan nung sides para hindi lumobo. Okay naman. Walang problema. Flawless. Yung barrel, tsaka yung mga magazines niya, walang problema. Okay? Never ako nag-jam. Actual review na tayo ng Kel-Tec P17. So, sabi ko nga, nung in-unbox ko to, initially, no nakikita ko sa mga video, sa mga pictures, parang ordinary lang siya. Pero nung nahawakan ko siya, maganda yung quality ng plastic niya or ng polymer niya. Okay, maganda. No? Tapos pinag-iisipan ko pa kung lalagyan ko siya ng rubber grip. Kasi sabi ko parang may mga parts na madulas. May mga parts na madulas. Okay? Baka lagyan ko siya ng either lagyan ko siya ng rubber grip, hog grip, or stippling ang sagot sa mga madulas na. Hindi ko pa alam. Anyway, since being a 22, hindi ko ma-imagine sarili ko na sasabihin to, no? Since being a 22, usually kasi dapat walang recoil, pero ito parang merong konting recoil. Bakit? Kasi sobrang gaan ng slide niya eh. Kakapiranggot lang talaga yung umaatras. So, yun nga, no? Magugulat ka pag first time, siguro sanayan lang din. Pero siyempre, marami na kasi akong barrel, kaya mako-compare ko, ayan, para may ilaw. Mako-compare ko, ito pala mas maganda. Mako-compare ko siya compared do sa mga ibang barrel, no? Para siya mas, dahil magaan siya, parang gusto niyan tumalon, no? Siguro sama pa dun yung madulas na na sides dito, no? Tsaka dito, medyo madulas din sa likod, madulas din. Wala talagang rough na na pwedeng kapitan, lalo siguro kung basa or may pawis ang kamay mo. Okay, so yun, pwede naman hindi yung deal breaker kasi pwede mo siyang i-mod or i-upgrade using rubber grips or mag-stippling ka. Anyway, so yun nga, sobrang gaan niya, no? Gaan talaga. Parang ito na yata pinakamagaan ko na 22 LR pistol. Tapos yung trigger niya, sanayan din. Sanayan. Hindi mo alam kung kailan magbe-break. Teka lang. Reset natin. Ay, nako. Magaan din kasi. Magaan yung trigger niya eh.
Okay? So, sasabihin nyo, pag matigas na trigger, nagreklamo. Pag magaan, nagreklamo. Hindi ako nagreklamo. Na-observe ko lang, no? Compared sa other 22LR pistols ko. Pakita ko nga yung reset. Doon ang reset. Maikli lang din. Maikli and magaan. Maikli and magaan. I don't know kung ma-imagine nyo yun, no? Tapos, maganda po makeup yung front sight dahil fiber optic front sight. And reliable siya. Hindi ako naka-experience ng jam. Considering na 22LR, para sa akin, yung mga rim-fired cartridges, yan ang pinaka-unreliable na cartridges. Kasi minsan kahit tamaan mo na, hindi nag-ignite yung ano niya, yung primer niya sa loob. Okay? So, magaan, reliable, and what else? Dito kasi it's cheap. Sobrang mura ng bili ko dito. Okay? So, kaya siguro yung iba gustong-gusto to. Nakakita ko ng mga forums nag-uusap between a Kel-Tec P17 and a Taurus TX22. Marami rin may gusto nito. Parang hati. Okay? In between. Kaya nagtataka ako, Kel-Tec. Hindi ako fan ng Kel-Tec kasi yung mga pistols nila, hindi ko gusto. Pero yung rifle nila, yung Sub 2000, bumili ako, di ba? Kasi maganda yon. Anyway. So, yan. Range report. Flawless po ang P17. Yun lang, no? Kung meron kayo ibang pistols, mako-compare nyo. Magaan talaga siya. And, mas meron siyang felt recoil as compared dun sa other 22LR pistols ko. So, with that, pakita ko na yung shooting videos ko with the Kel-Tec P17. Enjoy! Kel-Tec P17. Wala sana eh. Last. Kel-Tec P17. Upper left.
Magnum. Caltech PC. Ito na sana. Ito na sana. Yes.